April 15 pa ang birthday ni Riyong. Pero itong pamangking ko, in advance na niya ang gift niya kay Riyong. April 2 pa lang ng 2025, pinadala na niya ang regalo para kay Rio. Itong pamangking ko, si Ian, siya din yung nagbigay na itong iPhone 13 Pro Max sa akin. O diba? Napaka-spoiled naming mag-ina sa pamangking ko. Sa halip na ako ang mag-i-spoiled sa pamangking ko, ako ang ini-spoiled ng pamangking ko. Baliktad ang panahon ngayon, day. Mula nang maipanganak ko tong si Riyong, itong pamangkin ko, naku, ini-spoiled niya tong pinsan niya. Hindi, totoo. Itong pamangkin ko kasi mabait talaga to sa bata. Kahit na hindi niya kaano-ano, mabait talaga siya. Taliwas kaming dalawa. Kung yung mag-asawa, the better half, kami the other half. Hindi, seryoso, totoo yan. The other half kami. Okay? The other half kami. Kung siya yung puti, ako yung itim. Kasi itong pamangking ko, sabay nga kaming lumaki. Yun nga lang, siya yung lumaking literal. Ako yung natirang maliit. Parang magkapatid talaga kami niyan. Kapag inaaway ng ibang bata yan, ako ang kaaway. Ako talaga ang kaaway kapag yan ay binumbo ng ibang bata. Ako ang makikipagbumbuhan kahit na masaktan ako. Tapos, ang malupit pa niyan, ako naman ang mapapalo ng ate ko. Ako ang papagalitan kasi nga, number 1 rule namin noon sa bahay, siyan sila mama, sila papa, yung ate ko, yung mga kuya ko, ayaw nila na makikipag-away kami. Lalong-lalo na ako. Ayaw nila nakikipag-away ako. Kaya lang, hindi ko mapigilang hindi makikipag-away. Syempre, kung naiintindihan nyo dun sa may mga kapatid, kung naiintindihan ninyo yung ibig kong sabihin, syempre, pag nakita mo yung kapatid mo na inaaway, ano ba gagawin nyo? Tatawa kayo? Hindi, di ba? So, balik na tayo dito sa regalo ng pamangkin ko kay Riyong. Kung nagtataka kayo, bakit mga libro ang regalo ng pamangkin ko kay Rio at hindi yung mga art materials or kaya mga laruan? Kasi ganito yan, guys. Share ko lang ha. Magtatatlong buwan nang hindi ko na pinapatablet si Rio or pinapa-cellphone. Kasi itong anak kong si Riyong, mahilig yan mag-drawing. Kung nakikita nyo yung mga post ko, di ba? Mahilig siyang mag-drawing. And mahilig din yan magbasa. Mahilig yan magbasa. Mula nang natuto yan magbasa, mahilig siyang magbasa. So, eto na nga, na-addict yan sa pagtatablet at pagsiselfone. At dahil na nga na-addict na nga sa pagtatablet at pagsiselfone, ayun, nawala yung hilig niyang pagbabasa at pagdodrawing. At ang malupit pa dyan, hindi mo na nakakausap ng matino. Palaging tulala. Kapag tinatanong mo, parang walang naririnig. Kapag tinatawag mo, kapag inulit mong tawagin, galit. Aba, nawawalan siya ng modo. Itigil. Ipatigil ang kinaaadikan. Kasi mahirap kapag lumala pa siya. Kapag nakatandaan niya at nakalakihan niya, masasanay siya, akala niya okay lang. Tinanggal ko ngayon. Nakakapag-tablet pa rin naman siya o kaya cellphone kapag research purposes only lang. Diba? Kapag yung may mga assignment siya na hindi niya mawari, hindi niya maabot-abot. Yan. Sige, mag-research ka, pero hanggang dun lang. Hindi ka pwedeng magbukas ng kahit na anong app kagaya ng TikTok, YouTube, Facebook, Messenger, Roblox. Yung katulad ng dati, hindi na. Limitado na lang. Limitado na lang. Kasi ayoko dumating yung panahon na ma-addict siya ng todo. Kasi mahirap Nakikita naman siguro natin, 'di ba, sa mga ibang bata ngayon. Grabe ang mga pag-uugali, 'di ba? Ang gaganda. Mga hindi mo mautusan, mga hindi man lang makatulong sa magulang, yung mga simpleng paghuhugas na yan. Yan, isa pa yan, yung kay Rio, kaya pinatigil kong mag-tablet yan. Dahil pag kumakain, nakatunga nga sa tablet. Natapos na yung kinakain niya, hindi na niya mailagay sa lababo para man lang matubigan. Samantalang lagi kong itinuturo sa kanya kapag katapos mo kumain, hugasan mo ang pinagkainan mo. Diba? Kaya masisisi nyo ba ako natanggalin ko sa kanya ang tablet? Hindi. Yung ibang mga magulang, hindi ko kayo inaano na gawin nyo rin yung ginagawa ko. Ako kasi, ganito ako magdisiplina sa anak ko. Iba-iba po tayo ng parenting styles. Hindi porket
umeffect sa anak ko, effect din sa anak ninyo. Sinishare ko lang. Para habang bata pa sila, maitutuwid natin kung ano yung mga mali nila. Kasi kapag malaki na sila, tapos pagbabawalan mo na sa mga ganyan, ay wala na. Hindi mo na matutuwid yan. Susuaging ka na yan. At ang ganda naman talaga ng mga librong pinadala ng pamangking ko. Tingnan ninyo. Cat Kid, Dogman, tapos yung Dork Diaries. Alam nyo guys, ang mura lang ng books na yan. Nakita ko kasi yan sa Shopee. Tapos sabi nung pamangkin ko, ate, isend mo sa akin yung link na gift na gusto ni Rio. Di sinend ko yung link. Ayun, binili niya. Ang mura niyan kasi ang isang libro niya, katulad niya, yan Dogman na yan, sa National Bookstore, nasa 500 or 450 yan. Tapos yung Dork Diaries, ang isa nun, alam ko mga nasa 600 yun. Diba? Kung isang set mo bibilin, Diyos ko, tumataging-ting na magkano. Di, nakamura si pamangkin, tsaka ang dami niya talaga. Awa nga ako dun sa rider na nagdala nito Ang bigat! Pero syempre, yung niregaluhan, walang mapaglalagyan ng tuwa. Masayang masaya yan. Ang himbing ng tulog yan, natulog yan siya ng masaya.